106.7 Energy FM. Same, pero iba. Welcome back! You're still with me, Gandang Kara, ang nag-iisang chicks ng radyo. It's my birthday. We're gonna party like it's my birthday. Kasi naka-red ako ngayon. So it's my birthday. Diba, no? Pero ayun na nga, nakakaloka. Dahil, kala mo Valentine's na ngayon, diba? Pero malapit na rin naman. Next month na, akalain mo. Diba? Konting kembot na lang din. Ang aasikasuhin naman natin ngayon yung Valentine's. O, diba? Ganun talaga. Ang bilis ng takbo ng panahon. Tapos March na ulit. Tapos mag-bare months na ulit. Ay, naku, ayoko masyado magmadali. Kaya, namnamin natin ang bawat eksena sa buhay natin at bawat magagandang nangyayari sa buhay natin. Dapat talagang ma-feel natin yan at huwag tayong mag-focus dun sa mga bagay na hindi naman ganun ka-importante dapat pero dinidibdib mo. Di ba mahirap yung ganun, dibdibin mo na lahat, no? Dapat ang dinidibdib natin yung success na narating natin, yung magandang nangyari, yung blessings, yan ang dibdibin natin. Sayang naman, di ba? May mga blessings ka pero nakafocus ka pa rin dun sa mga hindi magaganda. Ay, pangit yun. Aha. At ngayon, happy Wednesday everybody sa lahat ng mga sitting pretty pa dyan, nagkakape. Ito muna reminder ko sa lahat ng mga coffee lovers out there, ha. Alam nyo ba na meron tayong MX3 Coffee Mix? Oo, meron po siyang high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free. Ito rin po ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na tinatawag na sucralose. At yun yung hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Para makasiguradong tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili. Siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores kayo bibili. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. We are live on Facebook. Kaya naman, kung hindi ka pa makasunod, ayan, hanapin mo na ako sa Facebook. Na red ako ngayon. Hanapin mo ang Energy FM 106.7 at DJ Kara. That's DJ Space Kara. Ayan. And please, like and share this live video. Uy, maraming salamat sa lahat ng bumabati sa akin ngayon sa Facebook. Puro congrats yung nakikita ko dito. Maraming salamat po. Kasi yung Hall of Fame. Ayan, maraming salamat po sa VP Choice Awards dahil tayo po ang inyong lingkod ay nakasali po ako sa Hall of Fame. Nakakaloka, di ba? Another blessing. Kaya dyan tayo magpo-focus sa blessing na yan. At hindi ko maaabot talaga yan. Lagi ko sinasabi to. Kung hindi po dahil sa inyo. Kasi kung hindi nyo naman sinusupport yung mga videos ko, kung hindi kayo naniniwalang may ibubuga ko, di ba? Taray. Hindi naman ako mapapansin talaga. Diba? Hindi mapapansin yung talent ko. So, nasa mga tao pa rin yan. Kahit gano'ng kakagaling minsan kung wala naman nagkakagusto sa'yo, mahirap yon. Kaya dapat may karisma ka rin sa mga tao at nakikita ng mga tao yon. Diba? So, sa inyo pa rin ang award na ito. So, maraming salamat po sa inyo. Ha? Thank you sa supportan nyo sa amin. Sa akin, sa Carjack. Ayan, maraming salamat po. Dahil dyan, salamat sa lahat ng mga nagka-congrats. Sana happy kayo din, di ba? Kasi pag happy ako, happy din kayo, no? Award natin to. Ganun. Di ba? Siya, ito na. Tuloy na po natin. Ang story, panibagong story na naman ngayong araw na ito. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Naranasan mo na ba ang one-sided kind of love? Yung tipong ikaw lang ang may feelings at masaya ka naman sa ganon. Pero hinihintay mo pa rin yung pagkakataon na sana ma-develop na rin siya sa akin. Sana pareho na lang kami ng feelings para wala ng problema. Ano nga kaya ang dapat gawin kapag naranasan mo to?
Ito ang story ni Leslie. Sabi niya, soon to be asawa ko, bigay ng magulang ko. Si Leslie ay 19 years old at nakatakda na siyang ikasal sa taong hindi naman niya mahal. Akala daw niya nung una sa mga pelikula lang to, pero nangyari sa totoong buhay at sa kanya pa. At yung lalaking nakatakda niyang pakasalan ay nakakausap niya at parang kuya na lang ang turing niya. Pero as time goes by na lumalabas sila, natutunan niyang mahalin yung lalaking ito. At sabi niya sa sarili niya, parang okay na rin dahil nai-inlove na ako. Kaso alam ko na si Joel, yung kanyang magiging asawa, ay walang feelings talaga sa kanya. Kaya ano nga ba ang dapat gawin? Sundin ang mga magulang para sa kasal? Or itigil ang kasal? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Dear DJ Kara, ako po si Leslie, 19 years old na po ako. Siguro kakaiba po itong istorya na ibabahagi ko sa inyo at baka yung iba hindi pa maniwala. Pero nakatakda po akong ikasal sa taong hindi ko naman po mahal. Sa mga pelikula po na nagtatapos sa happy ending, kinakasal po yung mga bida. Ganun din po kaya yung magiging kwento naming dalawa. Ganito po kasi yun, DJ Kara. Matagal na pong tradisyon sa pamilya namin na ang mga magulang ang magde-decide kung sinong mapapangasawa ng mga anak nila. Nung bata pa po ako, hindi ko po ito pinapansin. Pero nung dumating na po ang oras ko para ikasal, kinakabahan na po ako. At ito na nga po yung kinatatakutan ko. Mabuti na lang po at kakilala ko ang mapapangasawa ko. Anak po siya ng kaibigan ng mga magulang ko. Si Joel, 25 years old. Marespeto at mabait po siya. Pero parang kuya na po ang tingin ko sa kanya dahil nga po sa pagitan ng mga edad namin. Sa totoo lang po nabanggit na niya natutol din siya sa ganitong setup. Pero wala din po siyang choice. Ilang beses na po kaming pinagkikita ng mga magulang namin para magkapalagayan ng loob. Madalas po kaming kumakain sa labas at minsan sama-sama po ang parehong pamilya namin sa mga okasyon sa bahay. 2 buwan po yun na tuloy-tuloy kaming nagkikita at parang nagugustuhan ko na po siya dahil sa magagandang ugali na pinapakita niya. Pero si Kuya Joel po, alam kong tutol pa rin po siya. Wala po siyang interes magpakasal pero dahil nga po sa pakikisama, mabait po ang turing niya sa akin na parang nakababatang kapatid. DJ Kara, akala ko nung una wala tong patutunguhan. Nagalit pa ako sa tradisyon na meron itong pamilya ko. Pero parang nagugustuhan ko na po si Joel. Alam ko po na hindi kami parehas na nararamdaman sa isa't isa. At opo, tuloy pa rin naman po ang kasal. Pero ang kinakatakot ko po sa mga darating na taon na mag-asawa na kami ay hindi niya ako matutuhang mahalin. Kasi ako po, sa 2 buwan na lumipas, nahulog na po agad sa kanya. DJ Kara, paano ko po kaya siya mapapaibig sa akin? Hindi po kami nag-start sa magkaibigan at ligawan. May pag-asa pa po kaya na magkaroon din kami ng happy ending. Taray naman nung tanong na paano ko po kaya siya mapapaibig sa akin? Taray, parang sa teleserye lang. Pero grabe ibig sabihin mahal mo na talaga siya, Leslie, para maisip mo yun na ano kayang gagawin ko para mapaibig ko tong taong to. Di ba no? I'm sure may mga ganyan sa inyo na naghihintay pa rin hanggang ngayon na sana mahalin niyo na rin ako. Kasi mahal na mahal ko talaga siya. O eto na nga, ano nga ba ang masasabi niyo sa story ni Leslie na nakatakda ng ikasal at nung una ayaw niya pero na-develop na rin siya sa taong ito. Kaso natatakot siya na baka hindi siya matutunang mahalin. At parang sa salita ni Leslie parang tuloy na tuloy yung kasal, no? Ang kinakatakot lang niya yung hindi ma-in love pero pupush pa rin siya sa wedding. But anyways, eto sabi dito sa mga comments sa ating Facebook Live, para po sa akin kung labag sa kalooban mo ang pagpapakasal sa taong hindi mo naman mahal, mas makakabuting wag mong ituloy para hindi ka mag-suffer sa bandang huli kasi ikaw ang makikisama sa kanya habang buhay.
Diba? Habang buhay ka makikisama sa taong hindi mo mahal. Napakahirap nun para sa inyong dalawa kasi parehong pinilit lang kayo ng pamilya nyo. Mahirap yan kasi baka bandang huli, ikaw pa ang masisi dahil magulang nyo lang ang may gusto sa pagpapakasal ninyo. Sabi ni Rhea, arranged marriage is unfair sa isang tao pero kung gusto mo din, go for it. Pag hindi ka niya magawang mahalin, baka matutunan mo din siyang mahalin. Pero kung hindi talaga, let go and be honest sa nararamdaman mo. Give your all para mahalin ka din niya. O ayan na yung sagot sa tanong mo, give your all daw. Para mahalin ka niya. Sabi ni Ate Arlene, Leslie, you're a grown-up woman. You are very capable of making your decision and you can stand up to your parents. Now, if this one is one-sided kind of relationship, just seriously stop this whole thing. You never ever force love. Love will come in the right time, not being imposed. Sabi naman ni Ate Patricia, hindi daw dapat ini-impose. Mahirap nga naman kapag pinilit, di ba? Arranged marriage. Natutunan mo na siyang mahalin pero hindi ka niya mahal. Mahirap pa rin yan, lalo na pagkasal na kayo. Habang maaga pa, tell him if may feeling siya sa'yo, then kung wala, better stop. Mahirap yan, baka maging impyerno ang buhay mo kapag kasal na kayo. Sabi ni Jane. Just be yourself. Wait mong matutunan kanyang mahalin. Kung sino ka talaga at kung ano talaga ang pagkatao mo. Sabi ni Mama Lola. So, wait for the right time daw. Parang may konting chance pa na malay mo naman daw, di ba? Eto pa, Leslie, ipagtapat mo na lang sa kanya na mahal mo na siya. Paano kung yun na rin pala yung nararamdaman niya for you? O di ba, bongga? Oo nga naman. Paano pala kung pareho lang, no? Sabi ni Ate Jacqueline. Oo. Hirap talaga kapag arranged marriage, diba? O ito pa, sabi dito, Ate Leslie, kung hindi ukol, hindi bubukol. Ngayon pa lang, be honest na sa partner mo para alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Sabi ni Jenna, nako, hirap ng ganitong kalagayan, para kang nasasakal, diba? Na parang wait lang, tama ba tong ginagawa ko? Ipupush ko ba to o wag na? Diba? Yun hindi mo alam kung ano ba dapat. Ano ba ang talagang desisyon na gagawin ko sa buhay ko? Sige, basa pa tayo ng ibang comments dito sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po Energy FM 106.7 or DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Hindi rin maganda ang arranged marriage kasi parang dinidikitan din ng iba ang nararamdaman nyo. Dinidiktahan pala, sorry. Huwag mong ituloy ang kasal. Huwag mong ipilit sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Sabi naman ni Ate Ana May, mahirap makisama sa taong hindi mo mahal, sabi ni Marlene. But well, totoo yan. Mahirap talagang makisama sa taong hindi mo mahal. But in this case, mahal na kasi ni Leslie yung mapapangasawa niya. Pero, hindi daw siya mahal yung mapapangasawa niya. So, alam niyo ang masasabi ko dito? Leslie, sabihin mo ang feelings mo sa partner mo. Una, para malaman mo kung ano ang dapat mong gawin. Pangalawa, you'll never know paano kung may feelings na pala siya sa'yo at hindi lang niya sinasabi kasi feeling niya hindi mo din naman siya type dahil di ka nagsasalita at pareho niyong alam na fixed marriage ito, di ba? So better tell him the truth. Sabihin mo kung ano talaga yung feelings mo kasi nagagawa niyo nga pag-usapan at nagagawa niyo nga pagplanuhan yung kasal niyo. Next level na yun Bakit hindi mo magawang sabihin yung feelings mo? So dapat sabihin mo na talaga ang nararamdaman mo sa kanya. Para malaman mo kung willing ba siya na matutunan kang mahalin, willing ba siya na kilalanin ka pa, or talagang ayaw na ayaw niya kasi mahirap yon kapag ipipilit natin yung sarili natin sa taong ayaw naman sa atin. Hindi magiging masaya ang marriage life mo. At ito yung mahirap kasi kapag kultura at nakasanayan, kahit anong sabihin ng ibang tao, mahirap baliin yan. Lalo na kung hindi ka lalaban, depende na lang kung lumaban ka talaga at ipaglaban mo ang karapatan mo na okay, gusto ko ng sariling buhay, ikakat ko na to. Alam niyo, sometimes kailangan lang maging matapang Kasi minsan nadadala lang tayo ng agos. Alam niyo yung feeling na, oo, nakasanayan nyo nga, takot ka sa nanay at tatay mo. But still, you have your own life.
At kapag nawala ang mga magulang mo, wag naman sana, 'di ba? Pag nawala ang mga magulang mo sa buhay mo, ikaw lang naman ang matitira at ang magiging pamilya mo. So ngayon pa lang, better fix your life. Isipin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo kasi you only have one life to live. Hindi ka pwedeng mabuhay na piniplease lang ng ibang tao o ang magulang mo, lalo na pagdating sa kasal. So kung nakasanayan nyo na yan, alam kong mahirap, pero alam nyo kahit mahirap ang isang bagay kapag ginusto natin, mangyayari at mangyayari. Mag-iipon ka lang ng lakas ng loob para ipagtanggol at ipaglaban ang sarili mo. Yun, Leslie. At napakahirap talaga ng ganitong klaseng sitwasyon, no? Diba? Kasi parang trapped ka sa cycle of abuse kapag hindi kayo nagmamahalan tas kinasal kayo. Ano to long-term psychological and physical consequences. Kaya ako sinabing psychological kasi ang hirap mag-I love you sa taong hindi mo gusto. Ang hirap pilitin yung puso mo na mahalin yung taong hindi mo gusto. So emotional torture yun. May effect yun sa utak natin, mas stress ka. Pangalawa, physical consequences. Ano ba yung consequences niyan? Siyempre, alam naman natin na kapag mag-asawa na, may labing-labing yan, di ba? Aminin na natin yan. So, ano yung consequences doon physically? Binibigay mo yung sarili mo sa taong hindi mo naman gusto, hindi mo naman mahal. Di ba? So, ang dami. Well, in your case, Leslie, dahil na in love ka na, mas magiging madali to sa'yo kasi gusto mo na Pero paano naman siya? Kailangan mo ding hindi maging selfish. Kaya kailangan mong sabihin at itanong sa kanya, willing ka bang pakasalan ako kahit di mo ko mahal? At tanong mo sa kanya, gusto mo ba mag-back out na lang tayo at hintayin ko na lang na mahalin mo ako? Or kung hindi talaga, itigil na natin to. Ipaglaban natin yung karapatan natin sa mga magulang. Kasi kung dalawa kayo na magsasabi, mas magiging madali kaysa isa lang. 'Di ba? Kasi mahirap talaga yung pinasok mo, Leslie. So sana magkaroon ka ng tapang at lakas ng loob na ipaglaban ang sarili mo, to speak your mind, to speak your soul, and to speak up. And to stand up for yourself. Alam niyo, kung minsan it's better to be out of love than to be miserable in one-sided love. Sincerely,